Ilang Pinoy hirap pa rin daw sa pagbabudget dahil sa mataas na presyo ng bilihin sa kabila ng mga hakbang ng gobyerno. Sundan sa report. Kumikita ng 400 pesos kada araw si Josefa sa maghapong pangangalakal ng bote sa Vigan City. Pagkakasyahin niya ito para sa pagkain ng pamilya na may 9 na miyembro. Sa bigas pa lang na 60 pesos per kilo, hirap na raw silang mag-budget. Kaya kadalasan, hindi na sila nag-aalmusal. Nating pa'y tatang kinagngina pa yin. No gumatang ka di ginasopo-sopo kay 50. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas sa 2.2% ang inflation rate sa Ilocos Sur noong June 2024, kumpara sa negative 2.4% noong January 2024. Ibig sabihin, nagmahal ang presyo ng mga bilihin. Pinakamalaking ambag sa pagtaas ng inflation rate sa buwan ng June ay ang pagmahal ng water, electricity, housing at fuel products. Ang iniisip kasi natin, tumaas na yung presyo pero hindi po lahat ng goods and services ay tumataas. So may mga nagko-contribute kasi. Ang epekto, bumababa ang halaga ng piso. Ang piso ngayon, nasa 80 centavos na ang halaga o buying power kumpara noong 2018 ayon sa PSA Ilocos Sur. Ayon sa isang political analyst, maaga pa para timbangin ang performance ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa usapin ng inflation rate. Alam naman ang gawain ng Pangulo, hindi lang yung isa o dalawa. Kaya nga sabi sa English, let's give the benefit of the doubt. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon.